simplifying employee onboarding. Yan po yung pag-uusapan natin. And why is employee onboarding important? Bakit nga ba kasi importante to? Bakit ba ang pag-onboard ng isang empleyado importante, or ano ba talaga ang ibig sabihin, or ano ba talaga ang ginagawa kapag nag-onboard tayo ng empleyado? So let's have a quick comparison, or siguro example, no. Imagine niyo mga boss, no, sa isang business nag-hire. So nag-hire siya ng empleyado. Pagdating sa kanya, sinabi lang niya, bullet points lang, ito yung gagawin mo, sinabi lang niya, tapos pinabayaan na niya. Do you think na mas magiging effective yung empleyado na yun compared sa isa pang business na pagdating solidified na yung onboarding niya, so meron ng step by step. Day 1, ito yung gagawin mo, ha. Day 2, ganito, ganyan. Tapos meron ng supervision, kumbaga naka-structure. So kapag naka-structure, syempre maiisip natin na mas malaki yung chance na si employee, mas magiging successful din siya sa mga tasks na ginagawa niya. Tama? Do you agree? Type tama if you agree. Kasi baka minsan iniisip natin na paulit-ulit naman tinuturo ko naman eh, 'di ba? Pero yun pala, nako-confuse din siya kasi hindi streamlined. Kumbaga nagtuturo ka pero hindi naman yan talaga documented na process na pwede na lang niyang sundin. Kasi kapag hindi, nakakalimutan po niya yun. Unlike kapag meron na tayong step by step, yun na lang yung titignan niya and mas madali siyang i-supervise, 'di ba? Ayan. So ano ba yung mga common challenges na na-experience natin as business owners? So una, inconsistent training. So lalo na po pag wala pong structure ang onboarding natin. Yung onboarding process natin, pag hindi siya structured, yung basta pagpasok ng empleyado, basta ito yung sales representative ka, basta ito ibenta mo to, bala ka na dyan. Diba? Pag ganun, talagang magiging inconsistent po yung empleyado natin kasi inconsistent din yung direksyon na binibigay sa kanya. Pangalawa is high turnover. Ibig sabihin po, madali po silang umalis. Dahil nga sila mismo, confused sila, na-frustrate din sila kasi hindi nila nagagawa yung trabaho nila, pero hindi rin nila maintindihan kung bakit. So, ang mangyayari, bababa ang moral, 'di ba? Maiinis na sila, tas feeling nila parang wala rin silang silbi, so aalis na lang sila. Pangatlo is wasted time and resources. Kasi kapag ang onboarding po natin hindi siya organized, hindi siya structured, ang mangyayari po, yung oras natin as the business owner, mayat maya po tayong makikipag-usap sa kanya, mayat maya natin i-check na kung may mali, tapos aayusin natin, mayat maya siya. So sayang sa oras, hindi siya nagiging efficient. And the fourth one is lack of role clarity. So hindi naiintindihan masyado ng empleyado kung ano ba talaga yung mga responsibilidad niya and ano ba yung dapat niyang ginagawa na dapat aligned din sa goals ng company or sa goals ng business natin. Kasi 'di ba, kumikilos lang sila based dun sa pagkakaintindi nila dun sa sinabi nyo na gagawin nila, pero wala talagang clarity when it comes to the roles and responsibility. Yan. So yan po yung mga common challenges na yan yung itatackle natin and yan yung susolusyonan natin for today. Excited na ba kayo doon? Type yes sa chat box natin. Kung excited na kayo, ano nga ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung step by step na yan? At of course, magstay kayo until the end of this webinar kasi mamaya at the end, meron po akong ibibigay na free onboarding document. Di ba? Palakpakan naman natin yan. Meron tayong free onboarding document that I will share with you para umpisa pa lang may guide na kayo on what you need to do. Di ba? So stay until the end kasi ibibigay ko po yan mamaya. Ayan. Di ba na-excite sila? Thank you po, no? But before we go through the solution,
Magpapakilala po muna ako kasi daldal ako ng daldal dito. No? Yung iba, possible na first-timers po kayo. So I'd like to introduce myself first. Yan, my name is MB Hag. I'm the Vice President and Founder of SBC, Simplified Business Consultancy. Ang ginagawa po namin is automation and digitalization po ng business process. So customized po yan. So kung ano man, especially for those na nag-e-expand po, no, na hindi na kinakaya ng mga current softwares na ginagamit nila dahil usually mga generic po yan and they need customized system na, yung po yung expertise namin na ginagawa. We streamline the process ng isang business para mas maging efficient, 'di ba? Mas may visibility as a business owner, nakikita mo kung ano yung nangyayari sa negosyo mo. End-to-end po 'yan, kahit pa meron kang manufacturing, inventory mo hanggang makarating yan sa customer, natatrack talaga lahat. And all departments yun nako-cover kasi customized siya. I'm also the founder, of course, of Simplified Business Community. Yan, tinayo po namin to because we really want to help yung mga business owners, especially small business owners po na nag-uumpisa pa lang, kung paano na po nila maisasaayos yung structure, yung mga proseso po natin sa negosyo para kahit habang maliit pa lang tayo, na itatama na po natin siya. Kasi mahirap talaga once na yung nabigla ang nag-expand, tas bigla ang lumaki po ang business natin, tas kung wala po tayong proper process in place, medyo struggle po yun and malaking adjustment for the business owner. And that's why we created this community para tulungan po tayo. I'm also a global certified life coach. Ayan. And of course, Growth Council po ako ng GCI Growth Circle International together with Miss Erin. Yan po yung community na founded ni Boss RDR or Raymond De Los Reyes. So I'm also the Villa Private Venue and Casa Regina de Mercedes. So yeah, may mga resorts din po ako. Pero mapapaisip ka, paano ko kaya yun na ma-manage lahat, diba? Kasi I have resorts and yet naka full-time talaga ako right now sa SBC. Kasi po, yung mga resorts, meron na po kaming process in place dyan. Kumbaga, gumagalaw na yan kahit wala ako. Kasi alam na nila yung rules nila, properly onboarded yung mga staff, alam na nila yung gagawin nila, we have a system in place, so hindi ko na kailangang mayat maya na nandun. Ayan. So kaya ko po ito lahat nagagawa. And that's what I want to share with you all, yung ganong journey na pinagdaanan ko na ang hirap talaga, pero ito lang pala yung mga solusyon. Proseso lang pala. Structure, sistema. Yun lang pala, kailangan mo lang ng ganun para mas maging madali yung pagpapatakbo natin sa negosyo natin. Ayan, so excited na kayo. Excited na kanina pa. No, type excited sa ating chat. Kasi mamaya, naku, bibigay po tayo ng onboarding document. Okay, so did you know mga boss na 69% of employees are more likely to stay with the company for at least 3 years if they experience great onboarding? Sipin nyo yun, ang laking percentage. 69% ng mga empleyado dahil lang maayos ang onboarding natin, magsistay sila sa'yo. Diba sayang kung isipin mo, ay, onboarding lang pala yung aayusin ko, in a span of 6 months, baka nakailang empleyado ka na, or in a span of 1 year, nakailang empleyado ka nang umalis. Nakakapagod yun as a business owner kasi paulit-ulit tayong magtitrain. 'Di ba? Imbes na maganda na yung onboarding, yun yung pinagugulan natin ng oras, tapos magagamit siya long term. Okay? So, create a clear onboarding checklist. So, paano ba natin ito gagawin? So, think of your onboarding checklist as a roadmap. So, magsa-start po tayo sa simpleng checklist. Di ba? Napaka-simple, no? Siyempre, simplified po tayo dito. So, pinapasimple natin. So, new hires are lost and take longer to reach their destination kapag wala po silang onboarding checklist. Pero kapag meron po, they have clear directions and reach their goals faster. So paano natin gagawin yon? Number 1,
we want to list all tasks to be completed during onboarding. Paperwork, orientation, training session, ano ba yung dapat nilang gawin during onboarding? Sa amin po, as an example, no, sa SBC, pag nag-hire po kasi kami, di ba, interview po yan, no? May initial interview, may final interview. Pagtas ng final interview, we call them for job offer, papupuntahin namin. During job offer, nandun na yung schedule niya, ibibigay na namin sa kanya yon. Meron na siyang schedule, kailan yung start niya, ano yung job description niya, ano yung sweldo niya, nandun na lahat. Pagdating po niya on the first day, pagdating niya sa opisina on the first day, onboarding na po yon. So anong gagawin sa onboarding? Doon na namin ibibigay sa kanya yung mga policy, i-discuss po namin yon, presentation yon. So ano ba yung policy ng company, ano yung mga expectations sa kanila, and then may Q&A para if in case they have questions, masasagot po namin and ng HR namin. So meron pong ganong process. So yan, isa-isahin din natin yan mamaya. Next is ensure the checklist covers day 1, week 1, and the first month. So anong mangyayari sa kanya? Siyempre na una, naka-training pa lang po yan, diba? So kung naka-training yan, on the first day, anong gagawin niya? On the first week, ano na dapat yung na-accomplish niya? Ano na ba dapat yung mga natutunan niya? Ano na dapat yung mga alam na niyang gawin? And on the first month. So depende rin po kasi yan sa klase ng empleyado na kukunin nyo or kung anong posisyon. So meron po mga posisyon na mas mahaba ang training, may mga posisyon na mas maiksi ang training. So talagang magdedepende pa rin po siya. Pero kapag meron po tayong timeline or meron na po tayong yung pinaka-checklist natin na nako-cover po yung buong period na yon, mas madali siyang susundin kasi kahit ikaw, hindi ka maliligaw. And of course, pangatlo, assign a mentor or buddy to each new hire to help guide them through the process. Para po hindi na rin ikaw ang titingin doon ng paulit-ulit. So kung meron ka ng existing employee, na syempre dapat na-onboard din siya ng maganda, diba? Alam niya na yung process, maayos na lahat. Yun yung maituturo din po niya doon sa bago nating hire. So tip, review and update your checklist regularly to ensure it covers any new tools, systems, or procedures. Kasi minsan po nagbabago-bago po ang process natin and nakakalimutan natin na ay kailangan pala ina-update natin yung checklist natin or ina-update natin yung onboarding or yung mga training materials natin, kailangan pala ina-update siya. Kasi minsan meron po tayong mga changes na ginagawa na verbal lang. Di, ganito na lang yan. Ganito na lang yung process na gawin mo. Tapos kapag hindi nyo po siya na bago or hindi nyo siya na document, tapos after 1 month, makakalimutan nyo yun. Ano ba yun? Ano ba yung ginawa natin last month? Diba? Makakalimutan nyo yun. So kailangan po talaga laging updated yan. Learning po tayo, type learning sa ating chat. Kung learning po tayo. Yan. So did you know that companies with strong onboarding process improve new hire retention by 82% and productivity over 70%? So mas nagiging productive po yung empleyado kasi alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kasi clear sa kanya na okay, ito yung role ko, ito yung responsibilities ko. Clear sa kanya kaya mas nagiging productive siya plus mas nagiging mabilis din yung trabaho para sa kanya. So we want to provide structured training and role clarity. So clear training ensures that new hire understand the responsibilities and how they contribute to the company's success. So sa training po, isipin natin ano ba yung current process para dun sa posisyon na yun, ng empleyado na yun. Tapos yun lang po, kahit gagawan lang naman po natin siya ng step by step, na kunyari, sales representative siya, ano bang gagawin niya? So, siya rin ba yung maghahanap ng leads? Or meron ng taga-kuha ng leads, tapos siya na lang yung sasagot doon sa mga customer, ganyan. So, yung mga ganong bagay po, na minsan doon sila nagkakaroon ng lituhan at iisipin ng employee na
Hindi ko naman trabaho yan eh. Yung pala, ina-assume mo na trabaho niya yun. Yung mga ganon. Kasi hindi siya clearly na na-define. So training is like building the foundation of your house. Parang yun yung mga poste mo eh, yung training. Kasi yun yung magsusupport ng overall structure natin. Okay, so ano ba yun? Anong gagawin natin? So number one, we want to offer a detailed orientation that explains the company's vision, values, and goals. So yan po yung sinasabi ko na on the first day, meron naman po tayong handbook, di ba? Kung wala pa po tayong handbook, gawa lang po tayo ng simpleng policy. Ano ba yung mga policy natin? Meron ka bang dress code na kailangan? Bawal, o kaya ang simpleng policy, clean as you go. 'Di ba? Yung mga ganyang simpleng policy na ilista po talaga natin siya para part po siya dun sa orientation natin dun sa ating empleyado. So provide training specific to the new hire role, breaking it down into manageable sections. So yung training po natin, syempre himay-himayin po natin kasi we cannot assume na maiintindihan po siya kaagad ng empleyado natin, especially bago pa po siya. Kasi hindi pa naman niya alam yung culture, doon sa inyong workspace, 'di ba? Hindi pa rin naman niya alam. So kailangan po iisa-isahin natin yun sa kanila. Set clear expectations for their performance and explain how their role fits into the company's broader objectives. So para saan ba yung role nila? Para sila mismo, meron din silang goal na tinitingnan. Hindi lang tayo, or ang masakit kasi dito minsan, tayo as the business owner, baka hindi rin natin alam ano ba yung goal natin. Meron ka na bang vision, mission? May mga objectives ka na ba? Meron ka na ba niyan? Or baka wala din. So sino dito yung wala pang ganon? Wala pa kasi since bago pa lang, startup pa lang, wala pa tayong talagang clear goals or clear vision kung ano ba yung gusto nating mangyari sa company natin. Can you type number 1 sa chat kung ikaw yan, yung bago ka pa lang, tas wala pa, medyo ano ka pa, kumbaga nangangapa pa, parang testing the waters, ganyan. Chine-check mo pa kung ano bang path yung patutunguhan ng business mo. Ayan, medyo madami-dami din, no? So mamaya, explain din natin yan, no, mga boss. So use a mix of hands-on training, shadowing, and digital learning tools to accommodate different learning styles. So ano ba yung best way para pumatrain natin yung empleyado natin? So pwede po kasing ikaw mismo, for example, on the first few days, tapos you get someone na titingin-tingin po sa kanila, pero dapat meron po talaga tayong checklist doon. Para yung tumitingin sa kanya, hindi rin lost. Kasi baka yung bagong empleyado magtanong doon sa kabady niya, di ba? Doon sa sinashadow niya, hindi rin alam nung isa yung sagot. So medyo mas mahirap naman po yun. No? Dapat alam din nung binigay niyong empleyado na magsha-shadow po sa kanya. Ayan. So did you know that 22% of staff turnover occurs in the first 45 days of employment due to poor onboarding? So kung baka po meron kayong mga empleyado na bakit ganun isang buwan pa lang siya or wala pa siyang isang buwan, nilalayasan na ako. Meron ba kayong ganong na experience? Can you type number 2 sa chat kung meron kayong mga ganyang empleyado na wala pang isang buwan or isang buwan pa lang pero umalis na. Hindi tumatagal. So dito po sabi 22% ng mga ganon is because of poor onboarding. Kasi possible na hindi sila talaga na-train ng maayos, may confusion, hindi nila alam kung tama pa ba yung ginagawa nila. Kaya they just leave no, yung company ninyo. So we want to create a welcoming environment. So we want them to feel welcome and supported para ma-boost din yung confidence nila, diba? Tapos hindi sila masyadong ma-stress kasi syempre pag bago po ang empleyado, nangangapa din po yan. So we want them to feel na nandito tayo to support them na hindi natin naman sila iiwan basta-basta.
So we can send welcome email kung medyo ganun ka-formal po, pwedeng welcome note. Or kung meron po kayong mga handouts, pwede po nating ibigay yan before po yung first day nila. Like po yung sabi ko sa amin, on the job offer, pag nag-job offer na po, nandun na lahat. Alam na nila yung pre-employment requirements nila, ano yung kailangan nilang isubmit pagpasok nila. 'Di ba? Kasi kailangan po natin kumuha sa kanila ng TIN number nila, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, mga ganyan po. So dun pa lang sa job offer, hindi pa siya nagsa-start, nabigay na sa kanya yung checklist. Sa amin po, checklist din po yon ng pre-employment requirements kung ano yung mga kailangan nila. Kailangan ba nila magpa-medical? Lahat yon ibibigay na sa kanila. Nandoon na rin yung schedule nila, tsaka yung mga important information like contact number, pag may question sila, sino yung tatawagan nila, yung mga ganyan po. So, syempre, we want to make them feel welcome. And pagdating nila, hindi talaga sila masyadong mangangapa kasi meron na tayong unang naibigay sa kanila. Nakuha? Ayan. So next is organize a team lunch or informal meet and greet to help new hires connect with colleagues. So on the first day, pagdating po niya, syempre we want them to feel welcome. Kasi baka po yung culture natin, di ba? Ay, may bago na naman, ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan yung ibang empleyado. Pero syempre, we want to build a culture na very welcoming po sa mga bagong empleyado para hindi nila mafe-feel na parang outcast sila. So we have regularly check in during the first month to ensure new hires are comfortable and address any concerns. So yun po, kailangan may feedback session din tayo. I-check natin kung meron po tayong inassign na tao or empleyado doon sa kanya. I-check din po natin sila kung kamusta yung progress. Ano ba, natututo ba, nagagawa na ba niya to, depende po dun sa checklist natin. Kasi of course, having a welcoming environment, yan, is like planting a seed. So yun po daw pag nag-welcome tayo ng new hire, no, with proper care and attention, it grows into a healthy, strong plant. Without nurturing it, it may wither away. So kapag kumbaga sinot natin yung empleyado, parang seed siya, sinot natin siya dun sa business natin, tapos hindi na natin inalagaan, hindi natin diniligan, 'di ba? Hindi natin pinaarawan, so hinayaan lang natin siya doon. Talagang malalanta po siya. Yan. So tip, make your onboarding process an extension of your company culture. If your business values collaboration, ensure your process promotes teamwork from day one. So ang maganda po kasi dito, on the first day, kapag in-onboard nyo siya when it comes to your policies, yung mga company policies nyo po, yung code of conduct ninyo, ano ba yung mga guidelines, doon pa lang kasi makikita na rin nila yung kung meron na kayong mga core values, ganyan. So sa vision, mission, objectives, core values, yung mga ganyan nyo po, kailangan aligned din po siya dun sa pag-onboard natin sa kanila. Like for example, sa amin po pag onboard, syempre binibigyan din po namin sila ng KPIs or Key Performance Indicator. Alam na nila kung ano yung kailangan nilang goals every month and every quarter. Alam nila kung ano yung goal nila. Tapos yung KPIs na yon aligned din po sa culture na gusto namin i-build sa company, which is nandun na rin yung core values, ganyan. Kung gusto mo teamwork, nakalagay ba doon? Ano, kamusta siya sa teamwork? Mga ganyan. So yun po yung mga titignan natin din. Kasi over time or in the long run, yun din po yung magde-define ng culture natin sa negosyo natin. Learning ba tayo o medyo lumalalim ba? Can you type number 2 sa chat natin if learning po tayo? Ayan. So benefits of streamlined onboarding. So by simplifying your onboarding process, you ensure that new hires are well prepared, reducing costly mistakes and enhancing productivity. Tapos, a structured onboarding process decrease turnover, creating a more stable workforce and reducing hiring and training cost. Kasi sa totoo lang po, mahal po ang kapag palagi tayong nagre-rehire. Kunyari,
umalis na yung isa, tapos kailangan mo na namang mag-hire, magastos po siya. Kasi isipin mo yung oras na ginugugol nyo para maghanap ng candidate, 'di ba? Para maghanap ng empleyado, yung oras na ginugol mo or ginugol nung HR mo or ng isa mo pang empleyado para maghanap ng replacement, oras po yun na kinakain, di ba? Tapos interview, gaano katagal mag-interview. So magastos po siya. Imbis na yung oras mo, nagagamit mo sa ibang mas importanteng bagay, sa pag-expand, di ba? Sa pagmamarket, imbis na doon mo siya magamit, nauubos ang oras natin, kaka-hire. So instead na ayusin natin yung training and onboarding natin sa empleyado, 'di ba? Isang beses kang gugugol ng oras doon, pero magagamit mo siya long term. Mas matagal kasi may structure na. Welcoming and engaging new hires increases their commitment and loyalty to your business, leading to long-term success. Kasi mararamdaman din po ng empleyado na they are valued. Mararamdaman nila na, seryoso tong kumpanya na to kasi gusto talaga nila, maayos, ganyan. So sila mismo, aayos sila and mas mafe-feel nila na may security. 'Di ba? Kasi hindi lang siya basta-bastang pumasok lang siya tapos wala man lang rules and regulation. Pero kapag umabsent siya ng ilang beses, bigla mong tatanggalin pero wala naman pala yun sa policy mo. Yung mga ganun na minsan as a business owner, ang dami nating reklamo sa empleyado natin. Pero ang katotohanan, wala naman pala tayong policy in place. So ang solusyon lang pala is have that policy and i-onboard sila, i-train sila doon na alam nila na yun yung policy and guidelines ng company mo or ng business mo. Eh di alam nila kung ano yung susundin nila, 'di ba? Hindi sila mako-confuse. So did you start improving onboarding today? Create a simple onboarding checklist for your new hire. So ito yung mga pwede natin gawin ngayon, no? List the essential tasks they need to complete from paperwork to initial training. This small step will help ensure a smooth, consistent onboarding experience. So ang pwede po natin gawin unang-una is mag-create na po tayo ng checklist. So paano ba natin yung gagawin? So ito na po, no? Ilan na ba kayo ngayon? Ayan, medyo madami-dami na kayo. Bibigay ko na sa inyo mga boss ang ating onboarding document para makita nyo. And let me share it as well. Wait lang, share natin siya para makita nyo mga boss. No? Excited na ba kayo sa onboarding document natin? Ayan. Yes, ang dami excited. Share ko lang. Ito. Yan. So this is the onboarding checklist na isa-share ko po ito sa inyo. So you can customize this depende po dun sa posisyon nung empleyado. So kung ano po yung posisyon niya, pwede nyo po yan i-edit. Nakikita ba? Ayan. So, yan. First day, first week, andito na po yan lahat. So, makikita nyo po yan dyan. Let me share it. Excited na ba kayo? Ayan. So, yung gustong makatanggap nito, type me. Yan, sa chat natin. Ayun. So, isi-send ko po sa inyo mga boss dito sa chat natin. Pero, meron din po kasi kaming iba pang mga documents or meron pa po kaming ibang mga templates that we want to send sa inyo. Just put your name, contact number, and email address para yung iba po nating free na mga templates, masendan din po namin sa inyo. Pero for